Alex, so let's open the floor na for questions. Kung may mga questions na po sila. Ayan. Meron po tayo dito. Meron tayo dito. Ayun po. Ay, Tito Jude, hello. Ba't po kayo nandiyan? Tito Jude, thank you for ano ha? Thank you for your time. Sige po, salamat po. Kasi mainit po doon. Mainit pa rin. Kami tayo doon. Hindi nagsisirculate masyado. Hindi, take out ko. Ano, ventilador? Tuto sabi mo, mayaman ka ba? Hindi, take out. Na-excite kami sa pagkakasabi mo mayaman ka. Actually, paalis na kami. Hindi na namin mag-counting skill o. Paalis na kami. Pero, nakita ko paalis ka na kaya sabi ko, ano mo na? kasi sinabi, Pasabog na ako. pipilitan ka na to stay. Gano'n ba kalaki yung ano? Gano'n ba kalaki yung paparapol mo para alam namin kung pwede kami abutin ng dinner? Maliit lang. Maliit lang. Pero honestly, Alex, na-mental block ako. Hindi ko matanda rin binasa ko, buti meron doon. Anyways, pero kami na-touch kami yung tiwala mo sa entertainment press, sa mga vloggers na talagang gusto mo talagang i-promote namin yung tamang panahon. Nakaka-touch, di ba? Nakakasama ka namin lalo sa Regal before, di ba? Ganun ang tiwala sa nila, mother nila, yourself, di ba? Oh, grabe. Pero eto, happy kami for you na meron kang tamang panahon. Pero eto, nagawa mo to dahil mas hindi ka busy ngayon? Or kung may face-to-face pa ba, malabo mong magawa? Hindi, ginawa ko to during face-to-face. Talaga? October 4 and 5 ko to. Recorded to eh. So, okay. ginawa ko to during my busiest time. Talagang dinaanan ko to ng panahon. At ang karir ko kasi sa show business is, ang core ko talaga stand-up. Ang para lang maging visible ako is the showbiz side, TV show. So, yung face-to-face, ironically, ang talagang kapartner ko is si Corina sa ibang show, TikTok, may mga pinuproduce siya na show na ako writer. Yeah, okay. So, yun. So, yung Goodwill. Meron kayong talk show, di ba? Talk show, TikTok, may sitcom slash parang comedy show na Goodwill. Ako head writer noon. Nagkataon lang na nung ginawa ko tong special ko, October 4 and 5, the following month na magsisimula yung face-to-face, may tour kami sa Dubai and Australia. Full month. 2 weeks sa Australia, 2 weeks sa Dubai. When I returned, siyempre nagsimula ang taping ng November ng first week. Hindi na ako makakommit. So, yun ang nangyari. So you have to give up. You gave up sa conflict. Siguro kung di man nila ako pinili, pero nung panahon na yun, talagang di ako available ng November. Doon nag-start ang taping ng new season ng face-to-face. Kaya, eto ngayon, yung paglabas ng February 7, eto ay parang recorded nung busy ako doon sa mga activities na ng last year. Uy, pero congrats kasi kasama ka rin sa My Future, yung kahit hindi ganun kalaki mo doon, may may dating. Maganda yung relasyon namin ng Regal kasi ay nauna nag-isa ng directorial movie. Yung isa kong direct na movie, Papa Pogi, pinagbigyan din ako ni Ma'am Rosel Monteverde, and of course, when Mother Lily was still alive back then. Yeah. Ano to? Meron kang grupo ng mga komedyante sila? Oo, 18 kami dito. You manage them? Hindi, more on group para lang ma-monitor ko yung mga comedy in terms of quality, may ginagaya ba sila, mali yun, o kaya yung mga iniiwasan namin din yung mga controversial na mga jokes like politics and religion. Pag nakikita ko medyo foul, pinapatanggal ko kasi mahirap maging makancel ngayon. So, yun. Kayo, do you have comedy clubs here in the Philippines? Kasi in the States, talagang gano'n, di ba? After work, they go sa mga comedy club in LA, ang daming ganyan, di ba? Here kasi, ang mga comedy club is the same along, di ba? Which is sa States, sa abroad, in mga ibang lugar, di ba? It's not like that. Dito ba sa Philippines, we can go to a place na parang mga gano'n? Hindi, ang ginagawa namin, kasi, sa Super Sam, di ba? Yun. So, ang ginagawa namin, may mga pinupuntahan mga bars. Itong restaurant ko, I do shows here once a month. 19 East, once a month. Sa District 1, once a month. Sa Karma, once a month. Millions. Kaya pag pinagsama-sama mo, weekly show namin, pero different location. Ang mahirap kasi sa set namin,
Unlike doon sa mga punchline na sinasabi mo, sa circo, pinupunta sila, meron talaga silang market eh. Sa amin, ang ginagawa namin, iniikot namin yung mga bar sa iba't ibang lugar para medyo bago yung kahit napakalit ng Metro Manila, masusurprise kayo mga Makati, hindi pupunta sa Quezon City and vice versa. So, iba yung crowd niya. So, we have to do shows sa iba't ibang bar hanggang sa outside Metro Manila. So, yun, nagta-travel kami para mag-create ng show. Wala kaming bahay. Oo, kasi mahirap pa-sustain yung 1 week. Kailangan namin magkaroon siguro ng iba't ibang flavor. So, ginagawa namin, iba't ibang lugar kami. Anyways, congratulations Alex, no? Natuwa kami nang sinabi mo. Yan, at least ngayon kaya mo mag-Pinas. Bumuwag ka na nakita. Kaya nga pinuntahan ka talaga namin kahit medyo malayo to, alam mo ba yun? Hindi, lagi, alam naman ng mga press ko na pagka meron ako important announcement. Last year, January, nagpa-press con din ako. I think January, February. Pagka meron ako activities. Actually, sa mga loob ko noon eh, hindi ako nagkaman. Kaya yung simulan ng writer ko, nung tinanggal ko, ano yan si Alex? Then joke lang, pero you're always nice, no? Ako na-touch ako the way you say it. You're asking for help na entertainment. Kailangan natin ito. Nakaka-touch. Salamat, salamat. Thank you. Thank you, Rian. Pero interesado kami sa prices. Oo. Okay, thank you. Okay, thank you po. Anyone else? Eva. Hello, Alex. I'm Tessa from Manila Times. Hi. Kasama na rin kami last year yata. And I want to congratulate you for continuing to support yung stand-up comics natin. And tinidala mo pa sa mga iba't ibang bansa. But now going to Netflix, of course, it's a big milestone. Ang tanong ko lang first, wala tayo pag nanonood ng Netflix. Siyempre, lahat binabasa natin. And yan, I'm sure, may pagbayan translate ang Filipino jokes natin. Is it going to be as effective seeing that may ibang countries din who will be able to access your show? Nung nireview ko siya, kuha naman niya, pero ito naman ang na-experience ko sa ibang bansa. I do English shows sa ibang bansa, especially Malaysia, Singapore, and we have international crowd, no? Ang masaya sa ibang bansa, pag sa Pilipino ka dito nag-English, uuwi silang may problema sa grammar, ay napagtatawanan nila eh. Sa ibang bansa, basta nakuha nila yung gist nun, natawa sila. So yung subtitle na yun, although hindi natin matranslate talaga perfectly to English, yung kung foreigner ang makakabasa nun, by gets nila, ang Pilipino magiging critic. Like, sasabihin nila, hindi ganyan dapat yung translation. So mas problema ako doon. So, pero kung halimbawa isa ang Amerikano, whatever, kung nabasa mo yun, nag-gets mo yun. So ang humor natin, pumapatok na rin sa kanila. Yeah. May mga jokes ako na, of course may mga jokes talagang Pilipinas, no? Pero may mga jokes talaga ako na pag-translate ko sa English, sa ibang bansa, it works. Lalo na yung mga relationship. Traffic, pag may mga traffic sa Malaysia is also traffic. Pag nag-politics ako, very generic eh. Hindi siya politically may color. Laging about traffic, about airport, about the Meralco, about the ano siya. So yun ang pinaka-politics. Pati doon, sa ibang bansa, pag nagpupunta kami sa ibang bansa, we research a little about the place so that we can do parang on-the-spot jokes. Yun. So it's naman, all performers will have to adjust to their audiences. Kaya lang nga, amazing that, and it's great that nasa Netflix na ang stand-up comedy ng Pilipino. Because syempre yung language barrier ko na natin iisipin. So when you go into the other countries, hindi rin puro Pilipino ang audiences. May mga shows ako na alam kong international, pero ang karamihan sa mga pinupunta ko doon, Filipino community. Okay. Yun. So, pero iba-iba rin ang attitude ng Filipino sa ibang bansa. If you go to Australia, and puro sila Filipino migrant, and o kaya they're holding a very good position sa kumpanya. So, ayaw nilang, medyo lang off sila sa OFW. So, lagi na sila sabi, oh no, we're engineers here. So, iba-iba rin yung atake namin kumpara sa Dubai or Singapore. And siguro, last question lang, for the others, no, can you just say kung anong nagtulong na ng comedy crew for you, especially yung ating friend from Korea, ay Japan ba? Tagalog, ano nang natulong siya ng What has, being Tagalog po talaga siya. Hindi po siya nag-i-English. Ay, anong nagawa ng comedy group
para sa career mo, joining them, at paano kang nasabi? Yung isa, open mic. May open mic kami sa every 2 times a week. Tapos pwede practice, pwede matunan bawal joke. Nagka-career ka talaga. Kasi pag walang comedy crew, talaga wala akong pera. Oo. Ngayon may toilet ka na na maayos. Pag may show, may TF, punta ko sa casino. Doon pala. Pwede. Kayo po, si Lord, hindi na kailangan magbenta sa online. Opo po, ang natulong sa akin ng TCC po, ni Sir Alex. Kasi dati, nagpapatawa ako sa online lang, Facebook. Hindi ko alam kung nakakatawa ba talaga ako. Pero sa TCC kasi, may kaharap na ako na tao. So nakikita ko kung paano talaga magbitaw ng tamang joke. Tsaka, dagdag pa nun, mas binibigyan kami ng opportunity, mapunta sa ibang bansa, mapalabas sa TV, mas nawawide na ikilala kami ng mga tao. So, last question, from January when we met you first the last year, gano'ng lumaki ba yung members ng comedy? Naging 18 kami. From before, ilan 13 lang kami nun eh. So, Madami kami. At kapag din mga honorary members, Tuesday Vargas, Giselle Sanchez, nag-11 rin kami para may konting variation. So talagang you can say na growing na ang ating ang platform na to ng entertainment. Yes, kasi Marlon nung nag-stand up yan, siya talaga si Jesus ang magalan niya. Pinigilan ko yan kasi kaka-issue lang kay Luca. So ang ginawa ko, kasi pwede mo man namang, as a writer ng Going Bulilit, chine-check namin na dapat pasok sa So ang ginawa ko sa kanya, huwag ka dapat si Jesus. Dapat, ang gawin mo, ang hirap maging kamukha ni Jesus. From, ako si Jesus. So, delikado yun eh. Kasi religious. So, tinig ko lang. So, experience pa niya yun. Kasi mahirap nang gagawin yung kamukha ni Jesus. Parang gano'n. Napalabas ko siya sa TV5. Nakalabas siya sa mga, nagtatawanan yung mga tao dahil alam na nila na yung buhay lang naman ang pinag-uusapan. Parang gano'n. Yun, pwede naman siyang mag-click ng konti and it will be safe na yun. Again, congratulations and more power sa iyong advocacy na tulungan din yung mga stand-up comics natin. Thank you! Salamat! Itulong naman po sa akin kasi member din po ako. Sorry! Kasi akala ko Yun po yung pangalawa po na ako po si Barabas. Comedian po ako from Baguio. I started Comedy Baguio in 2017. Pero nung nagkakilala kami ni Alex, I was given the opportunity to join Funny One Season 2. And then after that, dahil nga dun sa opportunity na yun, I had parang lakas ng loob para lumipat din sa Maynila para mag-full-time ng stand-up comedy and also to write different things. Sitcom, di ba? Writer na rin po ako ngayon ng mga pelikula, sitcom, ganyan. So, all because ang core namin, stand-up comedy, yun yung nagbukas ng opportunities para sa mga ganun. Quickly lang, a quick backgrounder sa Funny One ng Showtime. So, may writer kami doon. Kami dalawa, the late Sherwin Wilmarida, the head writer of Going Bulilit na unfortunately namaya pa siya nung last year. No? Gusto namin magkaroon ng PBB ng mga comedy writers. No, PBB ng comedy writers. Ang tawag namin ng Comedy House. Ang nangyari, wala kaming mapabigyan. Ginawa namin PBB ng mga comedians. Wala kaming show ng PBB na mapabigyan ng mga 2013, 2014. Nagpo-post ako sa 15th floor, ang tawag ko nga doon, Olympus, nandun sila Ma'am Charo. Pero-post ko na magkaroon ng isang show na comedy, hindi kami na-aprobahan. So, nung napasok ako sa Showtime, nagkaroon ako ng idea na ipasok natin na parang contest na Funny One. So, parang nagkaroon ng backdoor, nagkaroon ng Funny One na contest, dalawang season. Tapos yung mga shows naman na sinasabi ni Israel, yan yung mga shows na kinukuha ako, gagawin ko, may team ako. Magiging behind the scene kasi may writer din ako, nag-direct ako rin, nag-head write. So yun ang nangyayari, mga opportunity na bibigay ko na sa comedy group natin. Kailangan kasi maging writer din kayo because you write your own jokes. Yun. Kaya ka mayaman kasi marami kang tinutulungan. Ay, ito yun. Doon na ako. Yes. Pero, Diba? That's nice. Congrats again. next. Thank you, ma'am. Sino ba? May isa pa tayo mic doon. Okay. Go ahead, ma'am. Kaya ba na lang? Dito po si Direct Frank, by the way, pwede niyong tanongin siya.
Thank you, ma'am. Hello po, Angelica po from Manila Standard. Sir Alex, first of all, congratulations po for this amazing projects po. Two questions lang po from me. How do you see po yung stand-up comedy po sa Philippines for the next coming years po? Is it po parang nagiging successful na po siya since po yung Netflix po yung isa sa mga biggest platform po for stand-up comedians? And next question po is, ano po yung pwede po may promise na what po sa series and then po yun sa comedy show po sa mga manonood po. Thank you. First muna yung yung magiging stand-up comedy. Ang career ko kasi is, hindi ako nakasalalay sa isang bagay at pag hindi natupad yun, I will be nasa dead end. So, yung Netflix, nung naging ano siya, nagkatotoo na siya, ang naisip ko naman ngayon is magkaroon ng Netflix for the other comedians, and of course, matuloy-tuloy yung momentum na to. Sana magkaroon ng momentum para pag nakita to ng mga tao, uy, may ganito pala, mas maraming magpunta sa bars. No, hindi na naman kami, maraming mga comedy group by the way sa Pilipinas, no? At marami rin mga iba't ibang klase ng comedy, like improv comedy, and of course, we still have the mainstream comedy, no? Ang pinapangarap lang namin pag nakita kami is magkaroon kami ng space o magkaroon kami ng chance na ma-recognize din as maging regular din yung mga bar shows, mabigyan din ng chance to be recognized dun sa, again, sa iba't ibang platforms, and to be able to go abroad para mapatuloy ito. In short, gusto namin, ang buhay naman laging ano yan laging may flag, na pag nakuha yung flag, you have to go to the next flag again. Hindi naman siya nag-i-stop. So, pagkatapos ito, siyempre, gusto na namin makapture yung international market. And then maybe, we'll see kung ano mangyayari. So, yun ang nakikita kong matutulong na Netflix. Pero ang bago ko isipin yung iba, ang Netflix will also open another percentage of the market here in the Philippines. Because I believe na yung naaabot ko pa rin sa market is still very small kasi wala pa yung bigger market tulad ng Netflix and of course the mga TV shows. Yung isa naman, Ano yung second question mo? Sorry. Ano po yung may papromise niyo po sa audience po sa dito po sa show and dito po sa series po? sa Netflix, pag napanood yun, ibig sabihin, sunog na yung material na yun. Ibig sabihin, hindi na ako uulit doon kasi Netflix na yun eh. Mapapangako namin, nasabi nga ni Yuki, nag-open mic kami sa lahat ng mga tao, mga hindi ako pamilyar. Ang open mic ay nagpa-practice kami ng jokes. Sa Amerika kasi, ang laki ng lugar, kaya pwede ka mag-open mic at sigurado hindi masusunog yung material mo. Dito sa Pilipinas, libre ang open mic, doon kami tinatao kasi libre. Ngayon, yung material namin na pinagpa-practicean, ginajudge kami. Hindi na alam, practice joke yun. O kaya, nire-record na nila. Kaya yung bagong joke namin, nire-record na nila, sunog-sunog. So, pero with all those challenges, ang talagang proseso namin, write jokes, do it sa open mic, and then ipon ng bagong jokes. Yun naman ang sistema namin. Ang mapapangako namin, at may pita ko doon, is mapapanood nyo mga bagong set from time to time. Ang talagang shelf life ng mga comedy namin dapat at least 4 to 6 months lang yung comedy. Tapos bago kami ng bago. May tip po ako doon, lang na sa birthday show ko. Pag nag-birthday show ko, ibig sabihin renewal ng mga set namin yun. Parang gano'n. Pahabol question po, ano ba yung pwede niyo po i-advise po sa mga aspiring stand-up comedians po na... Huwag na kayong makigulo, masyado na masigaw. Tama na yun. Mahirap to, pangit to. Hindi, yun nga, open, alam mo, marami masasabi sa amin, mag-audition ba? Hindi mag-audition. Punta kayo sa open mic, sampa kayo, may 3 minutes kayo, pag nakita namin na pwede ka, pag hindi naman, balik ka lang ng balik kasi gano'n naman ang nangyayari, pinapractice mo. And then that's the start. Pwede ka mapaline up. Gano'n ka simple. Yung aspiring, ang ano lang dyan, now. Right now. Stand up, do it now. Thank you so much po. Okay naman mag-add. May-add lang ako dun sa yung pwedeng mangyari 10 years, 5 years from now because of yung special ni Alex and everything. Relatively, yung stand-up comedy po sa Pilipinas, bata pa. I mean, compared to other countries, even in Southeast Asia po, tayo po yung isa sa mga pinakabatang scene ng stand-up comedy. So, hopefully, yung nagagawa po ni Alex na to and yung pag-tour namin sa iba't ibang bars, iba't ibang venues sa buong Pilipinas, nagkakaroon po ng growing appreciation ng kung ano itong art form ng stand-up comedy.
And unti-unti po mga Pilipino, nagiging stand-up comedy audience na rin po sila. Meaning, sa ngayon po, mapapansin niyo yung mga audience natin, ang sanay sila sa, sa mga banda, di ba? Yung ambient entertainment. Meaning, pwede kayong mag-usap habang nagpo-perform yung banda. Pero sa stand-up comedy po kasi hindi ganun eh. We need your attention, your focus. Diba? So sana ganun din. In the future, ang mga Pilipino, alam nila pag stand-up comedy, uupo tayo, makikinig tayo, i-appreciate natin yung bawat bit ng joke from start to finish. Parang gano'n. Yun lang po. Isa sa mga hardship ng stand-up is the business side. Bakit? Ang venue gusto kumita. Ang stand-up comedy gusto listening crowd. Ang problema sa Pinoy, kumakain. So, o-order yun ng sinigang, sisig, kumakain. So, yan yung conflict. We're trying to marry that para, yung alam mo yun, ang ginagawa namin, nag-break kami ng, halimbawa, sa 6 kami, pagkatapos ng pangatlo, break kami ng 20 minutes just to please the business side of the room kasi ang hirap may paglabanan sa sisig na umuusok habang nag-stand up ka. So it's a continuous learning process. But we're trying to look for a middle ground. Yun ang side namin. Pero sa 10 years from now, siguradong 62 ako nun. Kaya hindi ko alam kung ano pang sense of humor ko nun. No? Pero let's see. Pag nandito pa rin ako nun at sinasabi kong we're trying to improve pa rin the comedian, sabi ko, mahiya na kayo. So, thank you. Salamat. Thank you po, thank you po. Sino po yung ating next pumunta? Thank you, sir. Thank you, ma'am. I'm Ervin Santiago po from Bandera. Ang tanong ko lang po sa lahat, may pagkakataon na ba na may napikon sa inyong audience and paano nyo hinahandle yung gano'n? And second, may mga pagkakataon ba na hindi natawa sa isang joke nyo yung audience? Kay ano muna? Kay Jesus. Ay, kay Marlon. Marlon po, Marlon. May papako po tayo ngayon. Mag-Jesus po tayo. Wala pa naman napikon sa akin sa crowd, wala pa naman. Pero meron na experience na merong mga jokes na hindi talaga tumawa. Pero hindi lahat ng buong set ko hindi sila tumawa. Kumbaga merong isang bit doon na hindi nila agad na gets or hindi talaga para sa kanila yung joke. Naintindihan mo? May napiko na ba sa'yo at may hindi naman natawa? May isang matanda na lagi, parang lolo, galit siya sa akin. Oo, sabi niya sa'yo. Parang ayaw niya kapunta. Ayaw sa'yo talaga. Ng hapon. Siguro dahil sa ginawa ng hapon. Baka yung lolo ko. Naintindihan mo? Oo. Pare-pareho kasi kayo. Tapos may hindi rin natawa. Meron din mga hindi natawa sa joke mo. Marami. Paanong ginagawa mo? Pag Tuloy pa rin. tuloy ko. Para sa TF. Sa mukha ka pera? Para sa pera. Sa pera po. Ayun po, pag may mga hindi natatawa, it's natural. Ano po yun, iba-iba po tayo ng taste sa humor, sa comedy. Kaya naman po ang challenge sa amin, dagdagan namin yung material namin para iba-iba rin yung topics namin. Makikita namin na minsan may mga audience na, ay gusto nila ng green jokes. Yung talaga kahit anong ba na bitawan mo, tatawanan nila pag green, meron namang ayaw. Kaya alam namin kumambyo ng jokes pag gano'n. May mga jokes ako na hindi bastos, para alam ko yung crowd, umpisa pa lang, ayaw na nila, lilipat ko. Diba? Pag may Ikaw na mag-adjust. kami po yung mag-adjust kasi yun po yung work namin eh. Stand-up comedian, you stand there to make them laugh. Kung nakatayo ako doon, tapos hindi sila tumatawa, anong ginagawa ko doon? Parang gano'n. As pangalawa, pag hindi naman po sila natawa, yeah, okay lang. Sabi ni Yuki, tuloy, we try to win them over on our next joke. Parang ganyan. Yun lang yun. Pero wala pang napikon sa'yo. Makatakot po sila sa akin, mabikot sila. Nakita nila po ba yung tsura ko? Mukhang hindi sila magagalit sa akin. Ako, wala pang napikon. At sa natawa, ano ba to? Lumalaban kasi ako sa crowd na kailangan tumawa sila. At never ako nag-iisip ng audience kung hindi natawa. Pero kung may hindi man natawa, hindi naman siguro 100% lagi may tatawa sa'yo. Pero dapat makuha mo yung 90% ng crowd. Yung mga 10% may problema na sa buhay siguro yun, o whatever. Pero dahil nga sa material ko, marami akong material, so ang taas ng chances ko. Lagi akong naglalaro sa percentage.
na ang comedy ko dapat tawanan mo, maintindihan muna ng 100% para yung tawa is at least 90%. Kasi pag yung material mo, 50% kagad hindi nakakaintindi, automatic tanggal na yung 50%. So yun, lagi kong sinasabi, I play the percentage. Pag nag-create ako ng joke, sino nakakaintindi nito? Marami pa? Doon ako nag-focus. Kaya, may mga hindi tumawang ang corporate show kasi mahirap yan. Ang bars, may natawa talaga. Ang corporate show, yung mga corporate show, Christmas party, yan. May mga napuntahan ako, open air. Kalaban namin open air eh. Tapos yung mga bilog na table, yung magkakarap yung mga tao, kasi kumakain. And third, pag may nag-show ako sa isang girly bar, Tribu Diwata, dyan sa Makati may mga table. Nagtatawanan yung mga babae, yung mga lalaki dito matawa kasi siyempre nagpapakul sila mga akbay nila yung mga babae. Yun, may mga ganon, may mga pakul na hindi ayaw maagawan ng atensyon na may mga ganon, ang mga Pinoy may mga sumasagot-sagot dito na pag sila yung gusto nila magpapansin. Yun, mga ganon lang. Other than that, okay ang Pinoy. Last na lang, Alex. Naniniwala ka rin ba dun sa mga lalitan portion kapag sa stand-up? Ako, pag napanood nyo ako sa live, kaya nag-i-encourage ako na manood kayo ng live kasi fusion ako ng stand-up. Hindi ako may pit na jokoy. Meron akong ad-lib sa crowd. Pero ang light ko, on the spot nangyari, hindi appearance. Meaning, pag halimbawa, may nag-react na, may tumawang weird yung, sino yun? Tapos pag, ang dami kong ad-lib, nakakasurvive ako ng, ang tawag namin doon, crowd work. Ad-lib and crowd work. So, naniniwala ako sa laitan. Kinuha ko yung laitan logic, pero hindi laitan sa itsura or sa whatever. Laitan na we're laughing together. Not we're laughing at you, we're laughing with you. So, ang lait ko is the on-the-spot light. Thank you so much. Thank you po, sir. Okay. Next po. Questions? Thank you, ma'am. Hello. Ano naman kay Direk? Direk Frank, ano naman ang challenge na kapag direct ka na? Diba? Nag-musical, ng mga syempre, mga kumakanta. Anong challenge ng pagdidirect ng isang comedy show? Before answering that, before I got into this comedy show na to, inaral ko rin muna sila. And what I found out, itong comedy crew kasi is an organized group. So ibig sabihin, they have this standard kung paano nila gagawin yung kasi sinasabi naman nila kanina, diba? At lahat yan, dumadaan kay Alex. Pag binato nila kay Alex at di siya natawa, ibig sabihin, hindi mag-work. In my case as a director, especially in this series, I just really have to capture the moment na binitawan nila yung joke at tumawa yung tao. I think I-mention na ni Alex kanina, the difficult task is basically to capture the laughter of the tao na hindi magmukhang as if nagpatong ako ng canned laughter. So if you watch the series itong Tamang Panahon, walang canned laughter to. It's all live. So all of the laughter marinig dito is really live. So yun yung challenge for me. But for them, for working with them, it's basically just a breeze. I mean, they're an organized group. And if you see, even like this in this press con, they would set up everything, they would ganyan. Tulong-tulungan sila. So, mas napapadali sa akin as a director to work with a group like this that's organized and has a real vision of where they want Philippine comedy to be. At yun, sabi ko lang, pag tinatanong ako, ano yung difference ni Alex sa ibang comedians? Si Alex kasi pag nag-joke, hindi nakakabastos. Natatawa ka kasi nakakatawa siya. Period. Yan lang. Very well said. Ano kami,